suffering and shame. And I love that old cross where the dearest and best for a world of all sinners was slain. So I'll cherish the cross, the old rugged cross, till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Oh, that old rugged cross, so despised by the world, as a wondrous attraction for me. For the dear Lamb of God left his glory above to bear it to dark Calvary. So I'll cherish the cross, the old rugged cross, till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. In that old rugged cross, stained with blood so divine, a wondrous beauty I see. For 'twas on that old cross Jesus suffered and died to pardon and sanctify me. So I'll cherish the cross, the old rugged cross, till my trophies at last I lay down. I will cling to the cross, the old rugged cross, and exchange it someday for a crown. To that old rugged cross I will ever be true, its shame and reproach gladly bear. Then he'll call me someday to my home far away, where his glory forever I'll share. So I'll cherish the cross, the old rugged cross, till my trophies at last I lay down. I will cling to the cross, the old rugged cross, and exchange it someday for a crown. Maganda kayo, kapatid. Tayo po ay nandito na lang po sa ating Bible study sa pamamagitan po ng Facebook Live. Ngayon po ay Miyerkules po ng gabi. So tayo po ay nasa tamang schedule. Monday, Wednesday, Friday. So tayo po ay nasa Wednesday edition ng ating Facebook Live. So ito yung likod na si kapatid na Lourdes Salunga, sa hindi pa po nakakilala. Ako po ang makakaral ng Angeles City Southside Church of Christ. Ito po ay matatagpuan sa Avocado Road, Trinidad Village, Angeles City, Phase 3. Ang oras po ng aming service every Sunday, 9 a.m. morning service at 5 p.m. sa ating afternoon service. Meron din po tayong
Facebook Live, katulad po ng ating ginagawa kay Monday, Wednesday, and Friday. So ito po ang ating pag-aaral po ngayon ay parang question and answer po. May dalawang tanong. Actually, ito po ay kung naalala po nyo, yung mga medyo meron ng edad, nagkaroon po ng magazine nung nagsimula po nung April 1999. Ito po yung isang quarterly magazine, Sword and Shield. Ito yung natapos yata 2017. Ano po? So matagal din. Ako po naging editor ng magazine na ito for several years. Hanggang sa uminto na po ito dahil sa kawalan ng financial support. Yun po late Bill Cavender, siya po ang naganap ng financial support sa mga individual na mga Kristiyano. Later on, si Brother Jim McDonald, pero tumanda na sila, so hindi na nila kayang gawin yung soliciting individual support. So, naminto po tayo noong 2017. For a while, si Brother Ron Halbrook din nagbigay ng funds dun po sa last part ng ating magazine. So itong ating pag-aaralan po ay galing po sa question and answer no first issue ng magazine na ito. Ano po. So magandang i-share po sa inyo. Ito po yung nasa question and answer. Ako po ang tagasagot sa question and answer. Ako rin po ang editor ng panahon na yan. Ngayon hindi naman masyadong useful ang written magazine. Actually, lahat ng magazine ng mga brethren, online na sila. Kahit yung Truth Magazine, ibinibigay na po sa pamagitan ng PDF format. Wala na po yung hard copy. Kasi mas mura pagka sa online ang ating magazine. Pero ako, gusto ko pa rin yung hard copy. Tulad dito, nahahawakan natin. Buhay pa hanggang ngayon. So dito po sa tanong na ito, yung unang tanong, first question. Do we have scriptural authority for a local church to have only one elder? Alam po niyo, basic po ang sagot na yan. Actually, hindi siya scriptural if you only have one elder. Nangyayari po kasi it happens when the scripture teaches there should be a plurality of elders. At least 2 elders and more. Kung malaki po yung congregation, minsan meron silang 8-10 elders. Kung medium size, 2 to 3 elders, etc. Pero hindi pwedeng isa actually. Doon po sa salitang elder, dahil ginamit po ng tanong yung salitang elder. Ang salitang elder po ay galing sa Greek word na presbyteros. Literally, ang ibig sabihin ng older man, a senior, tulad ko. An elder. Ibig sabihin matanda na sa edad. Yun ang ibig sabihin ng elder sa kanyang literal na kahulugan. Pero ito rin ginagamit po sa ibang kaparaanan. Minsan, ito yung ginagamit to show comparison in seniority. Halimbawa, an older man. One who is older. Sabihin, yung mas matanda sa'yo ay is an older. Halimbawa, sa mga magkakapatid, pero mas matanda kaysa doon sa iba. So, yun ay tinatawag ng elder. Elder brother, makita natin. Pero doon po sa Old Testament, under the Jewish dispensation, may tinatawag lang yung Jewish rulers are called elders. Yung po mga namumuno sa mga Hudyo ay tinatawag na elders din. Basahin po natin na po para sa ating pag-aaral. This sa Matthew chapter 15 verse 2. Basahin po natin. Ito ang ating mababasa. Ito po, 15 verse 2. Ito yung ginagamit din po sa Old Testament. Why do your disciples transgress the tradition of the elders? For they do not wash their hands when they eat bread. So, may tinawag dito ng elders. Ito po yung mga rulers ng mga Hudyo, tinatawag silang elders. Pero dun sa pinag-uusapan natin ngayon, ay doon sa mga local churches of Christ, mga sa local congregation. Yung po mga tagapangasiwa o overseers of local churches are also called elders. So yung mga overseers, yung mga tagapangasiwa
ng mga local churches ay tinatawag nilang elders. So ginamit yung salitang presbyteros also in the sense of an older brother. At the same time, ito po ay ginamit sa isang kalagayan ng tagapangasiwa. In other words, yung mga elders sa church, one, they're uh, elder in the sense na sila matanda sa edad. Pangalawa, they are also spiritually mature. So dito po sa Acts chapter 14 verse 23, dun sa unang missionary tour ni Apostle Paul at saka ni Barnabas, sila po yung pupunta sa, nangaral po sila sa lugar po na nasa Asia Minor. At dito po sa yung mga lugar sa Lystra, Iconium, and Antioch. Doon sila nangaral. Sa verse 23, so when they had appointed elders in every church and prayed with fasting, they commanded them to the Lord in whom they had believed. So ito yung elders in every church. Hindi lang po yung matatanda sa edad. Ito yung mga special na officers sa church na silang tagapangasiwa o overseers. Doon din po sa 20 verse 17. Nung si Apostle Paul ay papunta na sa Jerusalem para mamahagi ng benevolence sa mga dukang kapatid sa Jerusalem, pinatawag niya yung mga elders sa Ephesus. From Miletus is sent to Ephesus and called for the elders of the church. So ito yung elders of the church. Again, hindi lang po ito matanda sa edad. Ito yung mga inappoint o pinili na mga siwa sa loob ng kongregasyon. Meron din po sa Titus chapter 1 verse 7. Pinabangkit din po yung mga elders sa lugar po ng Creta. Ito rin po mga elders na ito, tinatawag din po silang pastors. Yung pong pastor, ito po yung pastor, shepherd. Pero inilalarawan po kasi ang local church bilang kawan ng Panginoon. So ginagamit nila yung pastors para sa mga tagapangasiwa ng mga local churches na tinatawag ding elders. So from Miletus, tinawag silang elders. Pagdating po sa Acts chapter 20 verse 28, tinawag sila mga pastors. Basahin natin. Nagtataka po tayo, no po? Pero tinawag silang pastors. Basahin natin sa Acts chapter 20 verse 28. Ito ang ating mababasa. Therefore, take it to yourselves and to all the flock. Ito yung mga elders sa Ephesus. Tandaan po natin. Among which the Holy Spirit has made you overseers to shepherd the church of God, which He purchased with His own blood. So yung mga overseers, they are to shepherd. And yun po yung verb form, to shepherd the church of God, which He purchased with His own blood. So, tinatawag silang pastors dahil sila po yung pastol ng kawan. Kumbaga sa mga pastol, sila nagpapakain at nag-iingat sa mga tupa. Ginamit to sa spiritual sense na yung mga local churches ay inahalin tulad sa kawan ng mga tupa. So, yung mga elders or pastors, silang nangasiwa at nag-iingat at nagpapakain sa mga spiritual na pagkain sa mga Kristiyano. Tinatawag din po silang overseers o sa ibang salin, bishops. Dito po ang tama po talagang salin doon na hindi bishop. Wala naman pong justification na gamitin siya ng bishop. The overseers, yun ang tamang salin. Dito po sa 28, binasa natin kanina, therefore take it to yourselves and to all the flock, among which the Holy Spirit has made you overseers, to shepherd the church of God which He purchased with His own blood. So yung elders, sila ng pastors, sila rin yung overseers o sa ibang salin ay bishop. So ang tanong po, kailangan bang should there be only one elder or overseer in a local church? Yung po denominations, the denominational setup, they only have one pastor per local church. Yung pastor na yun, siya ang nag-decide, siya nagdidesisyon, siya nangasiwa, siya nasusunod sa loob ng local church. Yun po yung denominational setup. O kung minsan naman, may isang pastor at sa ilalim nito ay the Council of Elders. So mas mataas yung pastor doon sa elders. Hindi po yan ang ating mababasa sa banal na kasulatan.
there is a plurality of elders or pastors or overseers. In other words, marami po, hindi pwedeng isa. Wala tayong mababasang talata sa Biblia na pwedeng nag-iisang elder, nag-iisang pastor, o nag-iisang overseers. Palagi may plurality of elders or pastors or overseers. Basahin po natin, bumalik tayo sa 14 verse 23. Acts chapter 14 verse 23. They appointed elders in every church. Tandaan nyo, yung church ay singular. Pero yung elders is plural. So mayroong plurality of elders per local church. So hindi pwede yung tinatawag nating nag-iisa. Plural yung elders, pero singular yung church. So in every church, there is a plurality of elders. Nung si Pablo po ay iniwan niya si Titus sa isla ng Creta on the island of Crete. Yun po ay nasa southern part ng Greece. Ito po ay sa separate island. At ang mga tao dito tinatawag na Cretans. Ang sabi po ni Pablo sa Titus chapter 1 verse 5, iniwan niya si Titus to appoint elders in every city. So by necessary inference, yung every city, ang ibig sabihin, there is only one church per city in the island of Crete. Yun lang makikita natin doon. So meron din plurality of elders. So kamukha po sa Acts chapter 14 verse 23. Mayroong maramihang bilang ng mga elders sa mga every church in the island of Crete. Ngayon din po makita natin sa chapter 20 verse 17. Yung binasa natin kanina, elders in the church of Ephesus. Tingnan niyo, plural. Sayin natin. Tulitin po natin basahin. From Miletus is sent to Ephesus and called for the elders of the church. Church is singular, yung elders ay plural. So doon sa church sa Ephesus ay may maraming mga elders. Ito po'y tinatawag na bishops or overseers sa verse 28 na chapter 20 binasa natin kanina. And their work is to shepherd the flock, the church of God. So the word pastor ay means a shepherd. So a shepherd is a pastor and a pastor is a shepherd. Sila ginamit po yung salitang yung the flock of God in a figurative sense. Para sinasabi na the Christians are illustrated as a flock of sheep. So local church is a flock of Christians. So makikita natin, plurality yan. Kahit po sa Philippi, nagsumulat si Pablo sa mga taga-Philippians, ang sabi niya sa Philippians chapter 1 verse 1, to all the saints in Christ Jesus who are in Philippi with the bishops and deacons, with the overseers and deacons. Again, yung overseers ay plural. So lahat po niya na mayroong makikita natin, there is plurality of elders in a local church. Doon din makikita natin, yun ang New Testament pattern. There is a plurality of elders in every local church. So ang sagot doon sa tanong ay siyempre ay no. Hindi pwede na isang elder o isang pastor o isang overseer sa isang local church. Kahit po doon sa question of circumcision o tanong na kailangan ba magpatuli ayon sa kautusan ni Moises sa mga Kristiyano o kinakailangan sumunod ng mga Kristiyano sa kautusan ni Moises para sila ay maligtas, mababasa natin na yung mga elders sa Jerusalem ay sila po ay nag-usap tungkol sa question na ito sa Acts 15 verse 6. Basahin natin. Now when the apostles and elders came together to consider this matter, so merong elders sa Jerusalem. Nandun din po yung mga apostles, pero merong elders sa Jerusalem. So sa mga limbaw na basa natin, sa mga talatang nabasa natin, there is always a plurality of elders or pastors or overseers. Yung elder, siya rin yung pastor, siya rin yung overseer.
They're different terms describing a man. Isang tao na is spiritually mature and also mature in age. Isang tao ng kanyang gawain ay overseer, to oversee o pangasawain ng local church. And it's a pastor because he's has the work of shepherding or taking care of the flock. So pre-pro lang po yan. So sila tumutukoy sa parehong tao. So there is no evidence in the New Testament to show that there could only be one elder in a local church. Wala po tayong evidence sa New Testament. The idea seems to be that overseeing a local church is a difficult task to be left in the hands of one man. Ito po yung karunungan ng Diyos. Nakita ng Diyos ang kahirapan sa isang tao na pangasiwaan niya ang isang local church. So to appoint just one man to become the sole overseer or the sole pastor in a local church is a clear violation of the scriptures, especially the New Testament. We should refrain from calling a brother who is advanced in age as our elder just because he is old. Hindi ganon. Yun ang literal sense. Pero pagka yung elder sa church, hindi ginagamit sa kanyang literal sense, although yung mga elders, kailangan silang mature sa edad. Hindi pwede yung bata. Kasi makikita natin, sa Titus chapter 1, meron na silang anak na mga sumasampalataya. Hindi sinasabi lahat ng mga anak niya sumasampalataya. May mga anak na sumasampalataya kanya. Kasi na sa Titus chapter 1. So, hindi to bata sa edad. Basahin natin. Okay. If, dito po sa verse 6, if a man is blameless, the husband of one wife, having faithful children, not accused of dissipation or insubordination. So, meron na siya mga anak na sumasampalataya. So, hindi pwedeng maging elder yung mga bata pa lang sa edad na may asawa dahil wala pa silang mga anak na sumasampalataya. So, ibig sabihin, ang range niyan from 40s to upwards. Kumaga ng asawa, yung 40 years old, meron na siyang teenager na mga anak na may sumasampalataya. Di ba? So, hindi pwede yung one pastor in one local church. So, yung denominational setup na nakikita natin sa kapaligiran natin ay unscriptural. Merong qualifications yun eh. Yung sa 1 Timothy chapter 3 verse 1 to 6 at saka sa Titus chapter 1, 5 to 9, may mga qualifications yan. May mga denominations na may mga pastor na binata, hindi pwede yan. He should be a husband of one wife. Having children, having faithful children. Ganyan. So, hindi pwede binata. May mga yung tanong, paano kung dati siyang may asawa, tapos namatay ang asawa niya? Is he qualified to remain as one of the elders? Ang sagot dyan ay no. Well, he should be a husband of one wife. He is the husband of one wife. Yung po ay present tense. So, pag namatay ng asawa mo, you should resign bilang elder because hindi mo hindi ka na-qualified hindi mo na na-meet yung qualification na kay asawa ng isang babae. Tingnan niyo, basahin natin sa chapter 3. So, sabi rito, a bishop then, or an overseer, must be blameless, the husband of one wife, temperate, sober-minded, of good behavior, hospitable, able to teach, not given to wine, not violent, not greedy for money, etc. So, he should be a husband of one wife. May mga opinion na pwede naman daw maging yung mga biyudo kasi napatunanan niya ang kanyang leadership nung siya may asawa. But sabi pa rin ng Biblia, the husband of one wife. So, yun po ang ating sagot sa tanong na yan. Pangalawang tanong na gusto natin sagutin ay tungkol po sa paninigarilyo. Alam nyo, no ako po ay lumalaki pa lang, hindi naman ganun karami yung mga tao na naninigarilyo eh. Dumami na yan later on. Ngayon, dami na eh. Almost, I don't know if it's majority na naninigarilyo sa mga tao. Pero marami na naninigarilyo despite yung mga
Yung tawag doon, yung container ng mga sigarilyo na nandun doon yung karamaldum na kalaraw, di karamaldum ng sakit na pwede mo makuha sa paninigarilyo, pero nananinigarilyo pa rin yung mga tao. So it's become prevalent sa panahon natin ngayon. May widespread, ganyan. So bakit, if sabi ng tanong ng querist dito sa ating first issue ng Sword and Shield, if smoking tobacco is sinful, why is it nowhere read in the Bible? Ba't di natin mabasa ang bawal manigarilyo sa Biblia? Well, kung iisipin natin yan, neither is smoking marijuana mentioned in the Bible either. So pwede bang dahil hindi binanggit na bawal ang smoking marijuana na pwede natin gawin and it's not sinful? Gambling is not mentioned in the scriptures. So pwede pa tayo magsugal just because it is not mentioned in the scriptures? Ang dami mga bagay na hindi nakasulat sa Biblia, pero bawal. Yun po ang dapat nating makita. Ngayon, ito po ang tanong na ito, maybe, I don't know, it's maybe a result of ignorance regarding the origin of tobacco. It is assumed na dun sa Israel ay may mga tabako, mga tumutubong tobacco sa Middle East where doon ang lugar ng Biblia. The fact is, there is none. Walang tumutubong tobacco sa panahon ng ating Panginoon and afterwards. Saan ba nanggaling ang tobacco? Ito po ang ating pag-aaral. The setting of the Bible is in the old world. Yung pong Europe, Asia, Middle East. Yan ang lugar ng Biblia. And Africa. Mostly in the Middle East. The Roman Empire, di ba? So kasamang Europe. Yan ang tinatawag ng old world. Nung nag-travel si Christopher Columbus, na-discover niya by accident yung New World. Yan ang continent ngayon ng North America and South America. Ang tawag dyan ay New World. Yung dating kinalalagyan ng mga tao ay Old World. Yung makita natin. So makita natin ang tobacco is a native plant of the New World. In other words, Americas, North and South America. Doon nanggaling ang tobacco. So in other words, ng panahon ng Panginoon, walang naninigarilyo ng tabako. Baka there's no tobacco sa Israel. O sa Roman Empire, wala. Kasi ito'y galing sa Amerika. Bilang katunayan, dito po sa 1997, Grolier Interactive Encyclopedia, noong panahon na may CD pa yan eh. And we quote, basahin po natin, tobacco is a native to the Americas, and the practice of inhaling the smoke of the dried plant material has been documented in the Mayan culture more than 2,000 years ago. So matagal na pala lang ginagawa yan sa Amerika. Bago pa na-discover ni Christopher Columbus. The Mayans moved northward from Central America through the Aztec Empire and eventually took their customs to North American Indian tribes. So yung mga Indians. Yung salitang Indian, tinawag nilang Indian, yung mga natives sa Amerika, dahil akala ni Christopher Columbus, yun ang India. Gusto nila makarating sa India eh. Kaya si Christopher Columbus nagkamali ng daan. Pumunta siya westward instead of southward. So, na-discover niya yung Amerika. So, akala niya yan ang India. So, tinawag niya yung mga tao doon na Indians. Pero actually, hindi sila Indian na taga-India. The Arawak Indians of the Caribbean smoked tobacco. Christopher Columbus, during his 1492 voyage, found them smoking loosely rolled cigars. The Spanish took tobacco seeds to Europe. So dito nanggaling yung tobacco. Dinala nila yung mga buto ng tobacco o tobacco mula sa Amerika papunta sa Spain. So yung mga unang nagdala ng
buto ng tabako ay ang mga Spaniards, ano po, dinala sa Spain. The Spanish took tobacco seeds to Europe, where Jean Nicot gave the plant its generic name Nicotiana. Kaya naging nicotine, yung pangalan po ng materials na nasa tobacco. Sir Walter Raleigh began the popularization of pipe smoking in Great Britain in 1586, and the cultivation and consumption of tobacco spread with each voyage of discovery. Europeans at first smoked their tobacco in pipes and later in cigars, yung malalaki sigarilyo. Cigarettes, yung maliliit na sigarilyo, spread in popularity only after the Crimean War, 1854 to 56. Their spread was aided by the development in the United States of the first cigarette-making machine in 1881. So yun ang dahilan, bakit ang tobacco hindi mo mababasa sa Biblia. It didn't exist. Nung panahon na nangangaral ng Panginoon, nung panahon na nangangaral ng mga apostol, na-discover lang ang tobacco nung pumunta si Christopher Columbus sa Amerika. So paano ipagbabawal ng Diyos ang isang bagay na wala naman? Kung susulat ng Panginoon, huwag kayo maninigarilyo ng tabako, paano maintindihan ng mga tao yun? Sa panahon niya, hindi man nila alam ang tabako. Hanggang kahit na mawala ang Roman Empire, wala pa rin tabako. So yung exploration ng mga Portuguese at mga Spaniards, doon nagsimula yan, na itanim nila sa Europe ang tobacco. Doon kumalat ng paninigarilyo ng tabako. So hindi siya nababanggit sa Biblia. However, whether smoking tobacco is mentioned or otherwise or not, hindi mahalaga yan sa tapat na Kristiyano. Binigyan tayo ng prinsipyo ng Diyos na ito maging patnubay natin para malaman natin kung saan bagay mabuti o masama. Kaya nga po, yun ang dapat natin unawain. Minsan nagkakamali tayo sa ating pagkaunawa dahil hindi natin naintindihan yun. Wala man tayong mababasa ganito, ganyan. Wala namang example na ganyan. But there are principles. Kailangan maintindihan natin yung principles. Dito po, maintindihan natin yung principle that will guide us to determine what is good and what is not good. Sabi po ni Paul sa 1 Thessalonians, chapter 5, verse 21, test all things, hold fast what is good. Subukan natin ang tamang bagay kanya. At pangawakan natin yung mga bagay na mabuti. So in other words, a thing need not be specifically prohibited to be sinful. Hindi kailangan sabihin, bawal ito, bawal yan, bawal ito, bawal ang kanya. Meron tayong tinatawag na generic prohibition. Hindi pangkalahatang pagbabawal. In other words, na isang bagay na pupunta sa qualification ng pagiging masama, hindi mo pwedeng gawin nyo. Whether it is named or not. Kaya ito'y specify or not. Masama pa rin nyo. Huwag mo gagawin. So smoking marijuana, is it good or is it evil? It is evil. So hindi natin gagawin nyo. Is gambling good or evil? It is evil. So hindi natin gagawin yun. Kaya di natin mababasa sa Biblia. Is modern dance prohibited in the scriptures? Hindi, modern dance nga. Pero ito'y nagiging lascivious. A form of lasciviousness. So bawal yan. May principle of lasciviousness. Di ba? So dito po sa New American Standard Version, ganyan. Abstain from every form of evil. Bawat anyong ng masama. Mas napagtanto natin ito'y masama, ito'y lumalabag sa kalooban ng Diyos. Huwag natin gagawin. At ang Diyos po ay marunong. He is omniscient. He can anticipate. He can anticipate modern forms of evil that didn't exist in the New Testament. Alam niyo yun. So, ang sabi niya sa Galatians chapter 5, verse 19 to verse 21, so, magsimula po tayo dito, envyings, drunkenness, revelings, and such like. So, binanggit niya lahat ng kasalanan. Naging katulad nito kanya. Things which are of the same nature as these men since that are mentioned. So, yung katulad niyan kanya, ganito pa rin
and such like, of which I forewarn you that they who practice such things shall not inherit the kingdom of God. So yung panglalasing na doon, yung bang paninigarilyo, hindi katulad ng panglalasing. Bisyo, di ba? Yung pagsigarilyo ng marijuana, di ba katulad din ng paglalasing? It's a result of lack of self-control. Yung pagsusugal, hindi ba yung katulad ng mga kasalanan binanggit sa Galatians 5:19 to verse 21? So, hindi natin pwedeng gawin yan. Hindi tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Sinusumpa ng Diyos ang lahat ng gawa ng laman, works of the flesh. In other words, any activity which fulfills the desires, unlawful desires of the flesh is sin. Meron pong lawful desires of the flesh. Marami. Eating, sleeping, resting, and even the sexual relationship within marriage. That's not sinful desire. Those are lawful desire. Binigay sa atin ng Diyos yun. Dahil kung wala tayong desire, hindi natin gagawin isang bagay. Halimbawa, if there is a need, there is a desire. Halimbawa, you need to live. So you need to eat. So there's a desire to eat. Di ba? You need to rest. So there is a desire to rest. There is a need for a man and a woman to procreate. So there is a sexual desire within marriage. Di ba? Nilalagay ng Diyos yung desire for every need. So, yung unlawful desire, yung po yung unlawful need. Hindi nga need yun eh. Kaya unlawful desires. Pagka gano'n ng bagay, yung po ay kasalanan. So, God condemns all works of the flesh. Kung babalik tayo sa paninigarilyo, smoking tobacco is not good, and thus it is evil. Wala siyang pakinabang. Kahit sa ating mismong katawan, walang pakinabang ang paninigarilyo. So, bakit natin gagawin? So, sa Pilipinas, kahit sa US, every pack of cigarettes contains the following warning. The government has determined that cigarette smoking is dangerous to your health. Doon po sa US, the Surgeon General, sabi niya, dito naman sa atin, the government. Sa new and complete health and medical encyclopedia, ito sabi niya, smoking has been strongly implicated in bronchitis and emphysema, lung and other cancers, heart disease, and peripheral vascular disease. Cigarette smoking causes more preventable deaths in the United States than any other single factor. According to verified statistics, a smoker faces a 70% risk of dying prematurely than a non-smoker of comparable age. Volume 2, pages 488 to 489. Meron akong nakausap na matandang preacher, patay na siya ngayon. Ang argument niya ganito. Yung tatay ko kanya, namatay siya ng 90 years old, pero naninigarilyo siya kanya. Tapos sasabihin yung masama ang sigarilyo. Ang sagot ko sa kanya, kung hindi naninigarilyo yung tatay yun, baka mabot sa higit 100. Which is a legitimate argument, di ba? Okay, nag-awat sa 90, naninigarilyo siya. Kung hindi siya naninigarilyo, abot pa siya ng 100. Huwag mo ipagmalaki yun because meron siya nawalan dahil sa paninigarilyo niya, di ba? Malakas lahat siguro yung katawan niya. But that doesn't prove that smoking is not sin. So, ang isang Kristiyano, alam niyo, merong gray area sa pagkain. Alam naman yung pagkain, minsan mahirap kontrolin. Is yung pagkain, paninigarilyo, pareho hindi. Ang paninigarilyo, hindi mo kailangan gawin. So, evidently, hindi mo kailangan gawin nyo. Pero ang pagkain is a matter of judgment. Dito po sa sinasabi natin, a Christian sins when he voluntarily ruins his health. When you voluntarily ruin your health through smoking, nagkakasala tayo. Bakit? Dito po sa 1 Corinthians 6:19, or know you not that your body is a temple of the Holy Spirit which is in you, which you have from your God, and ye are not of your own? The body is the temple of the Holy Spirit. So gagamitin natin ang ating katawan sa paglilingkod sa Diyos.
So, kailangan mo siyang ingatan. Paano kung ito'y sinisira mo voluntarily at naaga kang namatay? So, pinutol mo ang paglilingkod mo sa Diyos, di ba? At hindi lang yun. Hindi ka naglilingkod sa Diyos kung ginagawa mo siyang bagay na alam mo na hindi mabuti sa harapan ng Diyos. Could we deliberately destroy our bodies and still be glorifying God? Hindi ah. We have to use our body to glorify God. Yun ang purpose nun. Paano tayo sasamba? Through our body. Okay, kung paano ka naman sasamba kung wala ang katawan? So you have to use your body to glorify God. Dahil hindi natin pag-aari ito, kanya. Binili na tayo ng Diyos. So tayo pag-aari ng Diyos. So kailangan natin gawin yung kalooban ng may-ari sa atin. Ito yung makikita natin. So, cigarette smoking is very addictive. Kaya mahirap alisin. Because it is very addictive. Na-addict ka. You are going under the control of nicotine. Nararamdaman mo yan, kailangan mo man garin yan. That's addiction. Well, it is a drug. It's a form of drug addiction, yung cigarette smoking. Kaya ito may kasalanan. Bakit? Kasalanan po yun, di ba? Dito po, sabi rito, ayon po sa encyclopedia, the addiction to cigarettes is very real. It is more a psychological dependency than the physical addiction associated with narcotics. But there are definite physical addiction aspects to smoking that are mostly noted when one stops. Kaya mahirap alisin ang paninigarilyo. And if smoking is addictive, whether psychological or physiological, doesn't matter, it is a symptom of a lack of self-control. Pag ikaw po nakokontrol isang bagay na hindi maganda, kahit paninigarilyan, smoking marijuana, drug addiction, or gambling, any form of addiction, it is a result of a lack of self-control. Pag wala tayong self-control, tayo po ay nagkakasala sa Diyos. Sa Galatians chapter 5, verse 23, having self-control is one of the fruit of the Holy Spirit. So wala ka self-control, so wala sa'yo, hindi ka sumusunod sa kalooban ng Espiritu Santo. Basahin natin. Sa Galatians 5, verse 23, but the fruit of the Spirit is love. Alam nyo, yung salitang singular ng fruit is debated. Pero simple lang po yun. Ang isang bunga, fruit, consists of several parts. But it is a single fruit. So sinasabi lang po ni Pablo, this is the fruit of the Holy Spirit. When you obey the Holy Spirit, yung sinunod ng Espiritu Santo, ito magiging resulta ng iyong pagsunod. It's the fruit of the Holy Spirit. Sabi dito, love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. The lack of self-control, ibig sabihin, hindi tayo sumusunod sa kalooban ng Espiritu Santo. Kahit po si Apostle Peter, dun sa yung mga bagay na dapat nating dagdag sa ating pananampalataya kanya. Add to your faith, self-control. Dito po sa 2 Peter chapter 1, 5 to 6. Kahit na for the sake of argument, sabihin natin smoking is not sinful. Hindi mo pa rin pwedeng gawin. Bakit? Kinokontrol ka pa rin niya. Sabi ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 6 verse 12, all things are lawful for me. Actually, dapat ang translation, all lawful things for me. But all things are not helpful. All things are lawful for me, but I will not be brought under the power of any. So, hindi ka pwedeng kontrolin ng isang bagay kahit na ito'y pwede mong gawin. Kung hindi ito makakatulong, huwag mo nang gagawin. Kahit pwede mo pang gawin. Kahit hindi ito makasalanan. Kung hindi ito makakatulong, huwag mo nang gagawin. Lalo na yung mga bagay na hindi maganda. Hindi mo talaga pwedeng gawin, mga kapatid. Di ba? So, smoking is not good. Smoking is not a fruit of the Holy Spirit. Smoking is not a result of obeying the truth. Well, hindi. It is a work of the flesh. So, it is not good. It is evil. So, we have to abstain from every form of evil, whether specified or otherwise. Imagine niyo ang mga bagong kasalanan, wala naman sa Biblia.
yung mga bagong kasalanan na naibento ng tao sa modernong pamumuhay, wala naman sa Biblia yun eh. Because those didn't exist during the New Testament times. But if they violate principles of the Holy Scriptures, then they are sinful. Nagkakasala ka, lumalabag ka sa kalooban ng Diyos. Di ba? So, dito po sa Philippians 4:8, ang sabi ni Pablo, sabi rito, finally, sa Philippians 4:8, finally, brethren, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, if there be any praise, think on these things. Tanong, ganun bang sigarilyo? Is it a thing of good report? Ito pa yung magandang ibalita na ikay naninigarilyo. Ito ba yung virtue? Ito ba ay, pwede ba itong purihin ka? Hindi. So, hindi natin pwedeng isipin at lalo higit hindi natin pwedeng gawin. So, ang paninigarilyo ba na ay kasalanan? The answer is yes. It is sinful. So, hindi tayo pwedeng manigarilyo. Diba? Kaya ito'y specified or otherwise. Kailangan natin alisin. Anything which will be a hindrance to serving the Lord, kailangan natin alisin. Kung sana po naging nakatulong po sa atin itong pag-aaral po natin ngayon sa gabing ito, at naway isipin po natin kung you are involved in these things, ano po, at gawin natin yung nararapat ayon sa kalooban ng Diyos. So maraming salamat po sa inyo mga kapatid. Tingnan po natin kung may mga katanungan po sa ating pag-aaral. Oljan Ocampo, good evening po. Gina Lea, good evening. Lilia Domingo, good evening everyone. Ibanez Senior Sunny, pagbati na mapayapa at mapagpalang gabi sa iyo kapatid na Lordy at sa lahat ng mga kapwa ko nanonood at nakikinig. Sylvia Squadra, good evening po Brother Lordy. Jeremy B. Joji, hindi ko po alam ang pronunciation ng pangalan niya. It's a strange name for a Filipino, di ba? Maayong gabi sa mga gigsoon sa Ginoo. Ang sabihin, magandang gabi sa lahat ng mga kapatid kay Kristo. Leonito Trelisa na imbang gabi, kada kay amin kakabsat. Ang ibig sabihin, magandang gabi sa lahat mga kapatid. Si Arnold Dinglasan Asilo, gandang gabi po, Brother Lordy, sa lahat na nakikinig. Clint Joshua Lilibios, magandang gabi po kapatid. Magandang gabi rin. Royal Caras, gandang gabi sa ating lahat mga kapatid. Si Agosto 12, mayroon pong tanong. Mamaya sagutin po natin. Luis San Pedro, good evening Brad. Lito M. Lacanlale, good PM po sa lahat. God bless po. Rafael Ortiz, blessed evening po. Roberto Marasigan, good evening po mga kapatid. Brother Lordy. Melanie Quinto Garcia, good evening Brad. May tanong po ako. Mamaya po sagutin natin yan. John Layusa, good evening po. Leonardo Rolisa, may tanong din. Christian Takbad, ito po yung balo ni kapatid na ang tawag po namin sa si Apple, Polinar Mabini na po. Thank you po sa paliwanag na nakay sa kalooban ng Diyos. Maraming salamat, Sister Silva Squadra, taga Leyte. Good evening po, Brother Lordy, sa mga kapatiran na nakikinig. Linda Villamin, maayong gabi sa tanan. Good evening to all. Balik po tayo sa tanong. Si Brother Augusto 12. Good evening po sa lahat. Florative elders at deacons po. Wala pong one pastor system at wala pong deaconess. Lahat po nakakasya sa katawan being temple of the Holy Spirit ay forbidden. Amen. Totoo po yung comment ni Brother Augusto 12. Hindi pala tanong, ito ay additional comment. Maraming salamat. Good evening, Brad. May tanong po ako. Ang ating Panginoon Jesucristo po ba ay napunta sa Hades nung siya namatay? Oo, napunta sa Hades. Doon sabihin niya doon sa isa magnanakaw sa krus, doon sa Luke, basahin natin na po. Today you shall be within paradise, niya. Sila ay pumunta sa Hades. Hindi sila pumunta sa Hades na obviously nasa pagdurusa. Siyempre, hindi naman po makasalanan ng ating Panginoon para mapunta sa Hades na sa pagdurusa. Dito po sa Lucas chapter 23, magsimula po tayo sa verse 38 hanggang verse 43.
And an inscription also was written over him in letters of Greek, Latin, and Hebrew. This is the King of the Jews. Then one of the criminals who were hanged blasphemed him, saying, If you are the Christ, save yourself and us. But the other answering rebuked him, saying, Do you not even fear God? Seeing we are under the same condemnation, and we indeed justly, for we received the due reward of our deeds. Tama lang sa ating kain dahil nagkasala tayo kanya. But this man has done nothing wrong. Then he said to Jesus, Lord, remember me when you come into your kingdom. And Jesus said to him, Assuredly I say to you, today you will be with me in paradise. So makikita natin sila ay pumunta sa lugar na paradise. Doon po sa Acts chapter 2, doon sa pangangaral po ni Apostle Peter at sa lahat, kasama niya yung 11, sinabi rin dito na hindi siya maaring mabulok. So, nabuhay na magaling. Kung siya'y pumunta sa Hades at hindi na siya bumalik, mabubulok ang katawan niya. Pero hindi po siya nabulok. Basahin natin sa Acts chapter 2, dito po sa mahaba po ito sa verse 17, kung nagkakamali. Verse 22. Men of Israel, hear these words. Jesus of Nazareth, a man attested by God to you by miracles, wonders, and signs which God did through him in your midst, as you yourselves also know. Him being delivered by the determined purpose and foreknowledge of God, you have taken by lawless hands, have crucified and put to death, whom God raised up, having loosed the pains of death, because it was not possible that he should be held by it. For David says concerning him, I foresaw the Lord always before my face, for he is at my right hand that I may not be shaken. Therefore my heart rejoiced, and my tongue was glad. Moreover, my flesh also will rest in hope. For you will not leave my soul in Hades, nor will you allow your Holy One to see corruption. You have made known to me the ways of life. You will make me full of joy in your presence. Men and brethren, let me speak freely to you of the patriarch David, that is both dead and buried, and his tomb is with us to this day. Therefore, being a prophet, and knowing that God had sworn with an oath to him that the fruit of his body, according to the flesh, he would raise up the Christ to sit on his throne. So, nabuhay na maguli ang Panginoon. So, siya'y namatay, nabuhay na maguli. So, siya'y pumunta sa Hades. Pero hindi siya nanatili roon dahil siya'y nabuhay na maguli. So, pumunta sa Hades. Ang Hades ay dalawang bahagi. Yung Hades of torment at saka yung paradise. Yung mga matuwid na tao na namatay, pupunta sila sa paradise. Yung mga makasalanan din matuwid, pupunta sila sa Hades na mayroong torment o pagdurusa. Doon sa Lucas chapter 16, makikita natin po yan sa pagitan ng Lazarus na may mahirap at saka po yung mayamang tao na hindi natin ang pangalan. Leonita Tarolisa, abang wala pang mga elders ang isang kongregasyon, may authority bang preacher na gawin niya tungkulin ng isang elder? No. The preacher is not an elder. The preacher is not the pastor. The preacher is not the overseer. So, a preacher. Iba yung gawain ng preacher sa pastor. Magkaiba sila. They have a different work. Dito po sa Ephesians chapter 4, verse 12, iba yung evangelist or preacher sa pastor. Basahin natin. Sa Ephesians chapter 4, basahin po natin. Ito, sa verse 11. And he himself gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, yung listes. Ito rin po yung katulad ng preacher o kerux. A preacher is a proclaimer. An evangelist is a preacher of good things. Yun yung pagkakaibang dalawa. Evangelist is more specific than a preacher. Pero pareho lang yun. And some pastors and teachers. So iba yung pastor sa preacher o evangelist. Ibang gawain nila. Ang evangelist is to preach and teach. Ang elder is to oversee o mga siwa ang local church. So kung walang elder, ang gagawin? Ito ay ang mangunguna sa gawain ay hindi yung preacher, kundi lahat ng mga spiritually mature na mga Kristiyano.
Dito ginagawa yung business meeting para pag-usapan ng gawain ng iglesia. Sino magdi-decide doon? Yung kalalakihan. Hindi lang yung preacher. So sa Angeles City Southside Church of Christ, I do not make the decision. The men, including me, make the decision. Na pag may elders na, sila na. Hindi na yung mga kalalakihan lang. Yun po makikita nating necessary inference kung walang eldership. Anong gagawin natin? So, importante isipin na hindi dapat tumatagal ang kongregasyon na walang eldership. Yun ang po in-emphasize na, kahit ako in-emphasize sa Angeles City Southside Church of Christ. But we can only appoint scripturally qualified elders or pastors and overseers. Kung walang qualified, wala tayong magagawa. Kung may qualified na ayaw, wala tayong magagawa. It's a voluntary work. Kung gusto mo, if one desires the office of a bishop, if you desire. If you don't desire, bahala kang hamarap sa Diyos pagdating ng araw kung i-qualified pero ayaw maglingkod bilang isang elder o bilang isang overseer. May tanong po si Agosto 12. Pangutana, sa mag-asawa na hindi nagkaroon ng anak, okay po ba sila mag-ampon through in vitro fertilization? Ito po isang technological question. Pagka yung sperm cell ay galing sa mga lalaki, hindi po yan yun. That is technical adultery. Galing sa mga lalaki. Siguro, may opinion ko lang, kung yung sperm cell galing sa asawa, baka pwede pa yun. May problema lang dyan. Kung ilalagay mo sa isang ibang babae, o surrogate mother, bawal din yun. Dapat ilagay mo sa nanay, yung asawa. Baka pwede pa yun. Hindi lahat ng Kristiyan tatanggapin nila yan. Opinion ko lang, hindi man nangyari sa akin. Pero mas maganda pa rin yung proseso sinasabi ng Diyos. Kung di kayo magkaanak, so be it. Pwede kayo mag-ampon, di ba? Kasi itong mga technological advancement, kumisa meron silang moral question. Kung hindi mo kuhaya mo, di wag. Baka kung labag sa yung kaloob, magkasala ka, kasalanan nyo. So, in vitro fertilization, napakamahal yan. Hindi po yan mura. Tapos hindi mo pa alam yung rate of success, kung maging successful o hindi. Unfortunately, by accident of nature, hindi lahat ng may asawa nagkakaanak. May mga mangaral po na may mga asawa na kilala ko at kaibigan na wala naman silang mga anak. Sila ba'y masaya? Siguro matagal na silang magsasama, hindi naman naghihiwalay. So you can adjust your situation kung hindi kayo magkaanak. Gumawa ka ng nasa relationship yan ng mga asawa. Yung iba, pag hindi nagkaanak, naghihiwalay. Hindi naman pwede yan. Kaya yung maganda, pwede ka mag-ampon. Kasi pag lalo kung sanggulin ng pun mo, lumaki sa iyo, anak mo lang yun. Pag pagiging anak, hindi naman yun necessarily biological. Ano po? Pag inampun mo, pinalaki bilang anak mo pa rin yun. So yun ang the best. Mangampu ka na lang. In vitro fertilization, medyo nagkakaroon po ng moral question kung minsan yan. Lalo kung may surrogate mothership, ibibigay mo sa sinapo po ng ibang babae. Ano rin yan? Technical adultery yan. Kung pwede mong gawin yan, may pera ka, hindi mo nararamdaman na masama yan, sa asawa mo ilagay yung fertilized na egg outside of the uterus. Baka pwede pa. Sabi ko, baka pwede pa. So, it's a matter of judgment. Kung gusto mong gawin o hindi. Pero ako, palagi ko hindi ko gagawin yan. Unfortunately, meron naman kaming anak. So, ito pong tanong na yan, it's a technological question. Isa merong moral question yan. Yung maraming Christian, di sila papayag dyan. Meron lalo na yung mga sitwasyon na meron silang genetic abnormalities. Ayaw na nila magkaanak ng ganon. So, iniisip nila yan. Hindi po pwede yun. So, mas maganda hindi na. Naroon po tayong tanong. Naroon pong comment.
Sabi po ni Melanie Quinto Garcia, kapatid, salamat po sa malinaw na maliwalag. Maraming salamat din po. So, tapos na po tayo sa ating Facebook Live po sa gabi ito. Marvelous grace of our loving Lord, grace that exceeds our sin and our guilt, yonder on Calvary's mount outpoured, there where the blood of the Lamb was spilled. Grace, grace, infinite grace, grace that will pardon and cleanse within. Grace, grace, infinite grace, grace that is greater than all our sin. Sin and despair like the sea waves cold threaten the soul with infinite loss. Grace that is greater, yes, grace untold, points to the refuge, the mighty cross. Grace, grace, infinite grace, grace that will pardon and cleanse within. Grace, grace, infinite grace, grace that is greater than all our sin. Dark is the stain that we cannot hide. What can avail to wash it away? Look, there is flowing a crimson tide, whiter than snow you may be today. Grace, grace, infinite grace, grace that will pardon and cleanse within. Grace, grace, infinite grace, grace that is greater than all our sin. Marvelous, infinite, matchless grace, freely bestowed on all who believe. You that are longing to see His face, will you this moment His grace receive? Grace, grace, infinite grace, grace that will pardon and cleanse within. Grace, grace, infinite grace, grace that is greater than all our sin. I am thinking today of the beautiful land I shall reach when the sun goeth down. When through wonderful grace by my Savior I stand, will there be any stars in my crown? Will there be any stars in my crown? When at evening the sun goeth down, when I wake with the blessed in the mansions of rest, will there be any stars in my crown? In the strength of the Lord let me labor and pray, let me watch as a winner of souls, that bright stars may be mine in the glorious day, when His praise like the sea billow rolls. Will there be any stars in my crown, when at evening the sun goeth down, when I wake with the blessed in the mansions of rest? Will there be any stars in my crown? Oh, what joy it will be when His face I behold, living gems at His feet to lay down. It would sweeten my bliss in the city of gold, should there be any stars in my crown. Will there be any stars in my crown, when at evening the sun goeth down, when I wake with the blessed in the mansions of rest? Will there be any stars in my crown? Hallelujah, praise Jehovah, from the heavens praise His name. Praise Jehovah in the highest.
praises, all his angels praise proclaim. All his hosts together praise him, sun and moon and stars on high. Praise him, O ye heaven of heavens, and ye floods above the sky. Let them praises give Jehovah, for his name alone is high. And his glory is exalted, and his glory is exalted, and his glory is exalted, far above the earth and sky. Let them praises give Jehovah, they were made at his command. Them forever he established, his decree shall ever stand. From the earth, oh, praise Jehovah, all ye floods, ye dragons on. Fire and hail and snow and vapor, stormy winds that hear him call. Let them praises give Jehovah, for his name alone is high. And his glory is exalted, and his glory is exalted, and his glory is exalted, far above the earth and sky. O ye fruitful trees and cedars, O ye hills and mountains high, creeping things and beasts and cattle, birds that in the heavens fly, kings of earth and all ye people, princes, greaters, judges all. Praise his name, young men and maidens, aged men and children small. Let them praises give Jehovah, for his name alone is high. And his glory is exalted, and his glory is exalted, and his glory is exalted, far above the earth and sky. Unity and harmony and fellowship and song. We praise the Lord for his great love and thank him all day long. Unity and harmony, we gladly blend our hearts. Our lives a complex symphony. We are God's glorious art. Unity and harmony and hope and faith and love, baptized into God's family, we serve his name above. Unity and harmony, one Spirit, Lord and God, one body and one fellowship, to which we have been called. Unity and harmony, we sing with one accord. We eat the bread, we drink the cup, communing with the Lord. Unity and harmony in worship and in prayer. Together we all hear God's word and all our blessings share. Meron pong
pahabol na tanong si kapatid na Rafi Ortiz. Brad, hindi pa Kristiyano yung iba kong anak? Pwede ba maging elder? Salamat po. Yung pong pagkakaroon po ng anak, asawa, ang elder, ay pagpapakita ng kanyang leadership. Ano po? Yun sa 1 Timothy chapter 3, yun po sa verse 4. One who rules his own house well, having his children in submission with all reverence. For if a man doesn't know how to rule his own house, how will he take care of the church of God? So it's a matter of leadership. So ipakikita mo ang leadership sa pamagitan ng paano mo palalaki ng iyong mga anak. So hindi naman sinasabing lahat ng mga anak ay Kristiyano. Pero majority kailangan Kristiyano. Siya minsan ang anak, kasalanan niya yun. Hindi na kasalanan ng magulang. Pero kung karamihan ng anak ng isang nandanasang elder ay hindi tapat ng Kristiyano, hindi siya qualified. Halimbawa, may 3 anak, isa lang tapat, 2 hindi qualified. Kung 3 sila, 2 yung qualified, isa hindi. Maaaring pwede ka pang maging elder, depende sa mga kapatid, kung ikaw ay kanilang ilalagay doon sa katungkulan ng pagiging elders. Yun po, makikita na sa sagot po. Sana po naging maliwanag kay Brother Rafi. Maraming na po salamat. Tapos na po ang ating pag-aaral po sa gabing ito. Lord willing, sa Biyernes na naman, magkita-kita tayo muli sa ganitong oras, alas 8 ng gabi, Friday. Ano po. Tayo manalangin ng mga banal muli. Kami nagpapasalamat sa palagi niyong binibigay na pagkakataon na magsama-sama kami sa ganitong paraan, sa gagamitin ng teknolohiya na sa mabuting paraan, pagpapakalat ng iyong salita sa ganitong paraan, na maraming mga tao ang pwedeng marating sa isang iglap, sa isang oras. Salamat din po sa mga kapatid at mga kaibigan na nakikinig. Sana po sila ay natuto sa iyong kalooban. Tawarin po niyo kami sa mga pagkakamali at pagkakasala. Ilayo ba kami sa paggawa ng maling desisyon sa iyong buhay? Kundi kami po yung magpailalim sa inyong kalooban. Pinalalim namin na kami yung binili, kung kami may kinamatay sa krus, sumantang sa Ebanghelyo, at hindi na kami nabubuhay, kundi kayo nabubuhay sa amin ang kalooban niyo masusunod. Patawarin niyo kami sa mga lihim na aming pagkakasala, bigyan niyo kami kapangbabaan, at tanggapin namin ng pagkakasala at humingi po ng tawad sa inyo, Diyos. Ang lahat ng mga bagay tayo may hiningi sa dakilang pangalan ng Diyos sa Panginoon. Amen. Maraming salamat po. Magandang gabi. At tayo po'y mag-ingat. God bless. Lord willing, kita-kita tayo sa Friday.